Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Happy Sabbath. Welcome po sa ating programa, ang pag-aaral po sa salita po ng Panginoon. At dito po ay ating pong pag-aaralan ang mga aklat especially with Daniel and Revelation with connection sa prophecies, Biblia. Sa gabi pong ito mga kapatid ay kayo po ay aking binabati. Muli, welcome po dito sa ating programa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago po tayo dadako sa ating pong pag-aaralan mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, Panginoon, sa gabi pong ito kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. At kami po ay humihingi ng gabay mula po sa inyo habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Sana po ang iyong banal na espiritu ang siyang maparito sa bawat isa sa amin. Magbukas ng aming puso at isipan na ang lahat po ng aming pag-aaralan ay amin pong maintindihan at maging dagdag kalakasan po sa bawat isa sa amin habang kami po ay nag-aantay sa pagparito ng aming Panginoon. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang laban po sa inyo. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. At sa gabi pong ito ay ating pong pag-aaralan ang Revelation 15. Nasa Revelation 15 na po tayo. At atin po napag-aralan nung nakaraan ang Revelation 14 regards the third angel's message. Nakita po natin mga kapatid na meron pong panawagan ang Panginoon at meron pong babala na ibinigay po ng Panginoon sa kanya pong bayan upang sila po ay mailigtas mula po sa judgment na gagawin po ng Panginoon dito po sa sanlibutan. So dito po sa Revelation 15, makikita po natin ang preparation na ginagawa po for the outpouring of the 7 last plagues. Na ito po yun mga kapatid, mga kaibigan, ang ibubuhos po ng Panginoon as a response doon po sa pagpipilit ng beast in Revelation 13 na pasimbahin ang mga tao sa beast at sa kanya pong image. Magiging sapilitan po ito to the point na pagbabawalan sa pagbenta at sa pagbili, mga kapatid, maliban kung ikaw or ako ay tatanggap po sa tanda ng beast ng Revelation 13. Kaya makikita po natin dito as a response of God, the preparation of the 7 last plagues. So titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang nakasulat po in Revelation 15. Sabi po dito, and I saw, Revelation 15 verse 1, and I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 plagues, 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. So dito po, meron pong 7 anghel na binigyan po ng Panginoon nito pong
uh, bowls, no? 7 last plagues, ang 7 pong salot, mga kapatid, na nilagyan po ng galit po ng Panginoon. No? Yung galit niya po, ito po ay punong-puno po ng galit ng Panginoon na ibubuhos po sa lahat ng nagsamba sa image at sa kanya, at sa beast at sa kanya pong image. Pati na po mga kaibigan, mga kapatid, yung manggap ng kanya pong tanda, no? And we have studied that the sign, no? Ang sign po na ito is the Sunday, no? Ito pong pagpangilin sa araw po ng unang araw, mga kaibigan, which is the Sunday. Kaya po makikita po natin dito, mga kapatid, that this plagues, no, ay hinanda po dito po sa Revelation 15 verse 1. So, kung atin pong titingnan, mga kapatid, ang history, no, with regards to the history, ito pong plagues ay nangyari po dito po sa Egypt, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit po sa panahon pa po ni Abraham, nung kinuha po si Sarah, kinuha po si Sarai ng Pharaoh, dumating din po yung plague sa kanila. But isa pong major event, mga kapatid, na nangyari po in the history of Israel, nakasulat po sa Exodus. Ito pong paglabas, no, ng Israelites mula po sa Egypt. And this was tokened with God's power. And this is in the form of plagues, mga kaibigan, mga kapatid. Ito pong salot. Bakit po dumating po yung salot, mga kapatid? Doon po sa Egypt. No? Ito po yung panawagan ng Panginoon. Mababasa po natin in Exodus 5 verse 1. And afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. So dito po makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na humingi po si Moses, no? Ang Panginoon mismo ang nag-utos sa pamamagitan po ni Moses na pakawalan yung kanya pong bayan upang sila po ay makapagsamba sa kanya. They can hold a feast para po sa Panginoon doon po sa wilderness. Exodus 7 verse 16, And thou shalt say unto him, The Lord God of Hebrews hath sent me unto thee, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness. And behold, hitherto thou wouldest not hear. So makikita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na ito pong si Pharaoh ay sumubok na pigilan po ang bayan ng Panginoon na magkaroon po ng freedom, kalayaan, na magsamba po sa kanya, no? Kaya makikita po natin is in response to this, no? Bilang response po ng Panginoon sa ayaw po na pagbigay ng kalayaan dito po sa Israel, mga kapatid, binadala po ng Panginoon yung plague, no? Yung salot. Ang una po na binadala ng Panginoon, mga kapatid, yung first plague na yung River Nile, no? At sa iba pa pong mga tubig nila ay nangyari po, mga kapatid, na ito'y naging dugo. No? So nilagay po ni Moses yung kanya pong baston, yung kanya pong tungkod. Ang nangyari po, mga kapatid, naging dugo po itong River Nile. No? At alam niyo po, mga kapatid, that this River Nile ay sinasamba po ng mga Egyptians, no? In honor to the God of Nile. Si Isis, ang goddess of Nile, at si Apis, ang god of Nile. Kasi ito pong mga Egyptians, mga kaibigan, mga kapatid, they are worshiping different gods. May iba't iba po silang Diyos na sinasamba. At bilang parusa po ng Panginoon sa kanila, no? Sabi po sa Exodus 7 verse 17, By this you will know that I am the Lord. Sa pamamagitan po nito, napakilala po ng Panginoon yung kanyang sarili na siya po ang totoong Diyos. So naging dugo po, mga kapatid. No? Ang hirap po sa kanila pong sitwasyon na
kahit po tayo, no, sa atin pong panahon ngayon, kung mawalan po tayo ng tubig, ang hirap po mga kapatid. Kahit isang araw lang po 'yon, ang hirap po, no? Ito po nangyari po dito sa Egypt, mga kaibigan, mga kapatid. Ang second plague, no? Ang pangalawa pong plague ay ito pong mga palaka, no? Kasi ito pong mga palaka ay kanila din pong sinasamba, mga kaibigan. Kahit po sa ating kapanahunan ngayon, marami pong mga tindahan. Ang nakikita ko na meron pong statwa po ng palaka na sabi nila po ay pampaswerte. Ito po ay sinasamba sa panahon po ng mga Egyptians, no? Ang tawag po nila, no, ito po yung god na si Heket, ang frog-headed goddess of birth, no? Ang mga frog po doon, hindi po nila yung pinapatay. Sacred po sa kanila yung frog. Pero during this time, mga kapatid, na sobrang dami po, nakita po nila na hindi po totoo ang kanila pong sinasamba na Diyos. The third plague, mga kapatid, makikita po na yung third plague, no, it is the plague of gnats, no? At ito po ay judgment sa kay Set, the god of desert. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, na ito pong mga plagues na pinahayag po ng Panginoon na ginawa niya po sa land of Egypt ay isa pong pagpapakilala na yung mga sinasamba po nilang Diyos ay hindi po totoo, mga kapatid. Iisa lang po, nag-iisa lang po yung Diyos na totoo. At ito po yung Diyos na sinasamba po ng Israel. At makikita natin dito, no, the fourth plague, it is the plague of flies. No, yung mga langaw, sobrang dami po ng mga langaw, mga kapatid. At ito po ay isa pong pag-judge. No? It is a judgment on Yahweh, the fly god. No? Ito po yung fly god na sinasamba din po ng Egyptians, mga kapatid. And we have here, no, the fifth plague, yung panglima po, is the plague of livestock. Ito din po ay judgment sa goddess na si Hathor, no? And the god of Apis, na sila po yung depicted or sila po yung nilalarawan na sila po yung mga baka na Diyos na sinasamba po ng Egyptians. At maalala po natin, no? The golden calf na gumawa din po ng statwa gawa sa gold, hango po sa isang baka na sinamba din po ng Israel, mga kaibigan, mga kapatid, during their apostasy. At ito po, no, yung mga livestock ay namatay during this fifth plague, mga kaibigan, mga kapatid. Ang pang-anim po, no, yung pang-anim, ang ginawa po ni Moses during this time, no, kumuha po siya ng abo. At kanya po itong binuhos po sa hangin. At kahit saan man ito dumapo, mga kaibigan, mga kapatid, naging boils po ito. No? Naging boil. No? Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na talagang ito pong mga tao, nakita po nila na mas makapangyarihan po yung Diyos, no, ng Israel. And we have the seventh plague, mga kapatid, the plague of hail. No? Ito pong hail, kakaiba po ito sa snow. Ang kaibahan po ng snow at saka ng hail, ito pong hail, mga kapatid, ay parang ice, no, na binuhos po doon sa Egypt. At yung kanila pong mga pananim, mga kapatid, ay nasira. No? Nasira po ito. At nung sa eighth plague, no, yung pangwalo po, ito po ay sinundan, no, ng plague ng grasshoppers, na ang lahat po ng mga naiwan po ng seventh plague na hail ay inubos po ng mga grasshoppers, mga kaibigan, mga kapatid, or ng locust. Ito po ay isang judgment din po on Nut, Osiris, and Set. So makikita po natin dito, mga kapatid, na yung Egyptians, na sa halip po ng Diyos po sa langit ang kanila pong sinasamba, ginawa pong nilang sinasamba, mga kapatid, ay iba't iba pong Diyos. No? Ibang Diyos, nagawa-gawa lang po nila na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya
Binigay po ito na judgment ng Panginoon. And we have the ninth plague, no? The plague of darkness. Isa po sa primary na sinasamba po ng Egyptians, mga kapatid, ay yung araw. Tinatawag po nila itong God of Ra, si Ra, no? Or the Sun God. Sa atin pong kapanahunan ngayon, meron pong pagsasamba din po sa sun, no? In the form of Sunday worship, mga kaibigan, mga kapatid. Originally, it is the worship of the sun god Ra, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, no, na pinahayag po ng Panginoon na yung kanila pong mga sinasamba ay hindi po totoo. At ang totoong Diyos po ay ang Diyos po ng langit. And here we come, no? The 10th plague, mga kaibigan, mga kapatid. Na dito po, no? Na sumurrender na po talaga dito si Pharaoh. And this is also a lesson, no? Isa po itong lesson sa bawat isa po sa atin. That during this time, yung lahat po ng firstborn, yung una po, yung mga panganay po ng Egypt, mula po sa mga tao hanggang sa kanila pong mga hayop, ay papatayin po, mga kaibigan. There will be a judgment in Israel or in Egypt during this time, mga kaibigan, mga kapatid. At ang bilin po ng Panginoon sa Israel ay maglagay po sila ng dugo sa kanilang poste. At ang pangako po ng Panginoon, if I see the blood, I will pass over you. Dadaanan ko lang kayo. Ngunit kung meron man pong mga pintuan, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po nalagyan ng dugo ng Passover lamb, mga kaibigan, mga kapatid, papasok po doon ang angel at papatayin po yung panganay doon, mga kaibigan. At alam niyo po, isa po itong paglalarawan sa atin pong kapanahunan. Jesus Christ is the Passover lamb. No? Siya po yung Passover lamb. At meron din pong paglalagay ng tanda. Mababasa po natin na pag-aralan natin yan, mga kapatid, with regards to the sealing, no, in Revelation 7, in connection with Ezekiel 9, na meron pong paglalagay ng tanda sa mga nagsasamba sa Panginoon. Sa lahat ng nanampalataya at tumanggap sa kay Jesus Christ as their personal Savior. Those who sigh and cry for the abominations. Yung lahat po na hindi po natutuwa sa mga gawain ng kasamaan. Lahat po na sumusunod sa utos po ng Panginoon, mga kapatid, nilalagyan po ng marka ng Panginoon. And this is the blood of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. At ang promise po ng Panginoon, kasi yung sa Ezekiel 9, susunod po yung angel, no? Susunod po yung mga angels na papatay po sa lahat ng makikita po nila na walang tanda. Ganun din po, no, sa ating kapanahon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Atin pong napag-aralan ng nakaraan in Revelation 14, the third angel's message. Gawain niya po na maglagay ng tanda sa lahat ng nag-aangkin na naniniwala po sa Panginoon. And ang promise po ng Panginoon, pag makita niya po yung tanda sa atin, tanda po ito na tayo po ay hindi makakita. Ngunit ang Panginoon lamang po ang makakita nito. Ang promise po ng Panginoon, I will pass over you. No? Dadaanan ko lang kayo. Hindi tayo papatawan ng Panginoon itong judgment, mga kaibigan, mga kapatid. Kagaya po na nangyari sa Egypt. At alam niyo po, 10 plagues po ang nangyari po sa Egypt. But in these last days, mga kaibigan, mga kapatid, the plagues will be 7. 7 plagues po ang inihanda po ng Panginoon para po sa lahat ng hindi po tatanggap sa kanya pong tanda. Revelation 15 verse 2, And I saw, as it were the sea of glass mingled with fire, and them that had gotten victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.
Nakita po ng propeta na si John, mga kaibigan, mga kapatid, na meron pong mga nalo o nagtagumpay laban po sa beast or sa papacy, laban po sa kanyang image, the apostate Protestantism, laban po sa kanyang mark, ang Sunday worship, mga kaibigan, mga kapatid, and the number of his name, which is 666. Sila po ay nakatayo in the sea of glass, no? Na meron po silang harp na mula po sa Panginoon. At sabi po dito sa Revelation 15 verse 3, and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are the ways of the King of saints. Who shall fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. So sila po ay nagkanta. Sila po ay umawit ng Song of Moses, mga kaibigan, mga kapatid. No? It is the song of deliverance na gagawin po ng Panginoon para po sa kanyang bayan. Revelation 15 verse 5, and after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony of heaven was open. And the 7 angels came out the temple, having the 7 plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. And one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God, who liveth forever and ever. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, yung 3 angels' messages, no? Particularly po, yung 3rd angel's message. Ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ang nanawagan po sa atin na kailangan po natin na magkaroon ng protection mula po sa Panginoon. Ito po ang nagbibigay po ng instruction sa atin kung paano pa tayo magkaroon ng proteksyon sa panahon po na ibubuhos po ng Panginoon ang kanyang galit dito po sa sanlibutan. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Hinahanda po ng Panginoon during this time, no? During this very moment na nakasulat po dito sa Revelation 15. Sabi din po dito sa Revelation 15:8, and the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, darating yung time na titigil po si Jesus Christ sa kanya pong gawain na pagiging abogado, pagiging mediator po sa bawat isa sa atin. Titigil po siya, mga kapatid. Titigil po siya sa kanyang gawain bilang pari. At during that time, mga kaibigan, ang temple po, yung sanctuary po sa langit na kung saan si Jesus Christ ngayon nag-minister, pupunuin po yun ng aso. Ibig sabihin po, titigil na po si Jesus Christ sa kanyang gawain. Pag tumigil na po si Jesus Christ sa kanyang gawain, mga kapatid, ibig sabihin din po na wala na po tayong chance na tumanggap ng buhay ng walang hanggan. Wala na pong chance na mapatawad sa ating kasalanan, mga kapatid. Wala na pong chance na mabago. Kung ano po tayo, yun na po tayo. At kung ano po ang hatol ng Panginoon, yun na po ang magiging hatol po sa bawat isa sa atin. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, bago po itong mangyari na magsara po yung awa, natitigil po si Jesus Christ sa kanyang gawain bilang tagapagligtas, tagapagtanggol natin doon po sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. Lumapit po tayo sa kanya, no? Sumunod po tayo sa kanya. Tanggapin po natin siya bilang atin pong tagapagligtas, ang atin pong Savior, mga kaibigan, mga kapatid. This gift of salvation, it is a gift. It is free, mga kapatid, no? Hindi po natin kailangan ipako ang ating sarili.
Hindi po kailangan na saktan yung ating sarili. Hindi po kailangan na ano pa pong gawin natin mga kaibigan, mga kapatid, para po mahalin po tayo ng Panginoon. Hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, minahal na po tayo ng Panginoon. Pinadala niya na po yung kanyang anak. And this salvation is already sure for every one of us. Kaya po, nasa atin na po yan mga kapatid kung atin pong tatanggapin. And therefore, the Lord is offering us, ino-offer po ng Panginoon sa bawat isa sa atin that bago po na ibubuhos ng Panginoon yung kanya pong galit dito po sa sanlibutan, humana po tayo ng refuge sa kanya. Bumalik po tayo sa kanya mga kapatid. Tanggapin po natin yung kanyang pagmamahal. Tanggapin po natin yung kanya pong offer ng salvation. Alam niyo mga kapatid, ang tanging paraan na matanggap po natin ito ay ang pag-surrender sa atin pong sarili. If we surrender and will give up our own righteousness, natitigil po tayo sa pagmataas sa ating sarili, bagkus maging submissive po tayo, susunod po tayo sa kagustuhan at kalooban po ng Panginoon, then we will be justified mga kaibigan, mga kapatid. So may the Lord bless us na tayo po ay makatanggap ng kaligtasan, makahanap po ng refuge bago po dumating ang judgment ng Panginoon. At sa susunod po mga kaibigan, mga kapatid, siguro sa Martes, kung loloobin po ng Panginoon na tayo po ay makapag-broadcast ulit, kasi po sa Sunday at saka sa Sabado po ng gabi ay hindi po tayo makapag-broadcast. Mayroon po tayong ibang gagawin mga kapatid. So, may the Lord bless us, at kita-kita po tayo sa susunod po na pagkakataon. At sana po na sa mga panahon na ito ay mas lalo po tayong maghangad na lumapit po sa Panginoon. At bago po tayong magtatapos sa ating pong programa, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob, lalo na po sa iyong anak, na magiging daan po namin na kami po ay malinisan, mapatawad sa lahat po ng aming kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matanggap po namin ito, na magkaroon po kami ng totoong pananampalataya sa inyo, na kami po ay ma-sanctify, kami po ay ma-mold at ma-restore po sa amin ang iyong pong image, at kami po ay mag-reflect ng iyong wangis. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, ngunit kami po ay umaasa sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makahanap ng kaligtasan, na kami po ay hindi po mapasaling sa lahat po ng makatanggap ng parusa mula po sa inyo. Bagkus kami po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kayo po ang mag-bless sa mga viewers sa iba't ibang bahagi po ng sanlibutan, sa kanila pong mga pamilya, kung ano man po ang kanilang pinagdadaanan. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kapayapaan sa puso at isipan, na sa kabila po ng mga paghihirap, sakit, pagsubok, ay makahanap po ng pag-asa sa iyo pong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami sa gabing ito, na mailayo po kami sa lahat ng kapahamakan. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin, pati na rin ang kapatawaran sa lahat po ng aming kasalanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At bago po tayo na magtapos, nais ko pong batiin ang ating pong mga viewers, at sa nagbigay po ng kanilang mga mensahe at reactions, sa atin pong mga viewers, sa akin pong mahal na asawa, Gladys Joy Ortega Wanse. Ganon din po sa kay Pastor Nestor Maniago, Brother Alvin J. Rowa Ortega, Sister Sarah Jane Suganod, si Tessa Istanda,
Remia Kagod. Ganon din po kay Brother Andy Salivio Bachicha, Brother Dondon Itubanis, Brother Chris Umali, si Lexi Bueno, Brother Jimboy Paglinawan, at ganon din po kay Brother Ivan Ray um, Melievo, at sa akin din pong kapatid Brother Jericho Wanse. Ganon din po kay Sister Gliceria Rillermo. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, and may the Lord bless us all. Once again, good evening, at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Amen.